Charlotte POV. Umalis na kami ni Charles sa harap ni Senior David at lumapit sa isang lamesa. Sandaling umalis si Charles sa tabi ko para kumuha ng maiinom. Napansin kong may dalawang lalaking nakasunod ang tingin sa akin. At medyo hawig ang mata ng mga ito kay Charles. Although malayo dito ang hitsura nila. Charles, sino sila? Bulong ko nang makabalik ito sa akin. He gave me a glass of cocktail. Sila ang mga kapatid ko. Magkapatid kami sa ina. Napatango ako. Kaya pala pareho sila ng mga mata pero magkaiba ang mukha. Napansin ko lang, kanina pa nakasunod ang tingin nila sa akin. Pero nakakapagtakang wala akong makitang galit sa mata ng mga ito. Bakit kaya? Ang sabi ni Charles. Gusto nila akong patayin. Kinabahan ako nang makitang palapit na sa amin ang mga ito. Charles, papalapit na sila. Mahina ngunit may diin kong bulong. Ngumiti siya. Don't worry. Nakatingin sa akin ang dalawa nang makalapit sa amin. Lalo na iyong isa na itim ang mga mata. Ang lalim kong tumingin. Parang tagos hanggang kaluluwa. And who's this beautiful girl? Asked the other guy. Iyong kaparehong kulay ng mga mata ni Charles. She's Charlotte de Zelisa. Tiningala ko si Charles nang banggitin nito pati ang apelyido ko. Is he trying to get me killed? Anong ginagawa ng babaeng iyan dito? Nang muli kong balingan ang dalawa. Wala na ang ngiti sa mga mukha nila. Sinabi na ni Papa ito sa inyo. Nasa pewder na namin siya. Oo, pero dito sa party, are you out of your mind? Said the man with dark eyes. Natawa lang si Charles. Sweetie, meet my brothers, Caleb at si Carson. Napalunok ako nang marinig ang pangalan ng dalawa. Kung wala na kayong sasabihin, please excuse us. Nakangiting tumingin sa akin si Charles. Let's go. Pinulupot niya ang kamay sa likod ko at giniya ako paalis. Pero hindi pa man kami nakakalayo. Humabol ang kapatid nitong itim ang mga mata si Carson. Charles, mag-usap tayo. Hindi nito hinintay na makapagsalita si Charles. He literally dragged him away from me. Sumunod sa kanila si Caleb. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Sa akin natuon ang paningin ng ibang bisita. Maging ang mga mata ni Senior David at ang kanang kamay nitong si Hector ay nakatutok sa akin. Hindi ko alam kung saan pupunta. Mabuti na lang. Nilapitan ako ni Tera. Enjoy ka ah. Huminga ako ng malalim. Mabuti ba talaga? Another away na naman ito. Nakapang-maid ka yata. This is a party. Just so you know. Mag-usap tayo. Hinayla ako nito paalis. Lumabas kami ng bahay at dumiretso sa garden. Nakasunod ang mata ng ngatauhan ng mga alegre sa amin. Dinala niya ako sa pinakagitna ng hardin malapit sa fountain. Dito ay medyo tago kami sa mga mata ng tao ni Senior Alegre. Layuan mo si Charles. Inarkuhan ko siya ng kilay. At bakit? Dahil akin na siya. Alam ko. Pero aagawin ko siya sa iyo. Gusto ko sana iyon sabihin pero tumawa na lang ako. Sabihin mo iyan sa kanya. Siya itong lapit ng lapit sa akin. Kasipak ang kangka. Nagpapagamit ka sa kalaban ng pamilya nyo. Uminit bigla ang ulo ko nang marinig ang salitang ginamit nito. You know what? This is your fault. Kung tinulungan mo lang sana akong makatakas. Wala na ako dito ngayon. Namnamin mo. Baliw na sa akin si Charles. Baliw sa iyo. Tumawa ito. Nagpapatawa ka ba? Ako ang girlfriend niya. O talaga? Tingnan lang natin kung makakapagsalita ka pa ng ganyan kapag sinabi ko na kay Charles ang totoo. Ang totoo, na ikaw ang spy. Natigilan siya bigla. Spy? Anong spy ang pinagsasabi mo? Totally spies. Nakakatawa. Aminin mo na kasi. Ikaw ang traidor. Ano bang pinagsasabi mo? Imbento ka no? Kung hindi ikaw ang spy. Paano nalaman ng mga Garcia na nandoon ako? Tayong dalawa lang ang nakakaalam na tatakas ako ng gabing iyon at ikaw lang ang may alam kung saan ako dadaan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Isusumbong kita kay Charles. Di gawin mo.
Tingnan na lang natin kung sino sa atin ang kakampihan niya. Natigilan ako sa narinig. Nagmamalaki naman itong ngumiti. Taas noo pa. Ako matagal na niyang kasama. Magkababata kami at ako ang una niya sa lahat. Kaming dalawa ang first ng isa't isa. Balang araw, magpapakasal kami. Ikaw, sino ka ba? Parausan ka lang. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Parausan ka, parausan. Hindi ko napigilan ang sarili ko at mabilis siyang hinayla sa buhok. Nagsabunutan uli kami. At mukhang napaghandaan ng letseng ito ang mangyayari dahil may matalim siyang bagay sa kamay na ginamit niya para kalmutin ako sa mukha. Ano bang nangyayari dito? Biglang dumating si Charles kasama ang 4 nitong tauhan. Lumayo kami ni Tera sa isa't isa. Maingat kong hinawakan ang pisngi kong mahapdi. Gosh! There's a blood. Huwag niyong hayaan na malaman ito ni Senior David. Utos ng isang tao ni Charles. Opo, mabilis na tumakbo iyong lalaki paalis. Iyang babaeng iyan. Sinaktan ako. Tinuro ako ni Tera. Charles turned to me. Charlotte, hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ko ginawa iyon? Huwag kang makikinig sa kanya. Sinungaling siya. Spy ang babaeng iyan, Charles. Trinaydor ka niya. Traidor siya. Kumunat ang noo ni Charles dahil sa sinabi ko. Siya ang nagpatakas sa akin noong gabing iyon, Charles. Nang makalabas ako ng kakahuyan. Nandoon na ang mga kalaban niyo at naghihintay sa akin. Alam mo ba kung anong sinabi nila? Na anak ako ng kaaway niyo. At asawa mo ako kaya gagamitin nila ako para mapalabas ka at mapatay. Charlotte, kababata ko si Tera. Kilala ko siya. Hindi niya magagawa iyan. Natigilan ako sa sinabi nito. Wala man lang pag-aatubili nang sabihin niya ang mga bagay na iyon. Tumingin ako kay Tera. Nakita kong palihim itong ngumisi. Hindi ko na pinilit si Charles na paniwalaan ako. Magmumukha lang akong trying hard at sinungaling. Natapos ang party at gabing iyon nang walang ibang nangyayari. Umakyat din ako agad sa kwarto at pagkatapos maglinis ng katawan. Diretsyong humiga. Hindi agad bumalik ng kwarto si Charles. Hindi ko alam kung kausap niya ang mga kapatid niya at si Senior David. O baka kasama niya si Tera buong magdamag. But I got the answer to my question when the morning arrived. Kumatok sa pinto ng silid si Tera at nakangiting pumasok sa kwarto. May dala itong tray ng pagkain. Kalalabas ko lang ng shower at nakatapis pa ng white towel ang katawan ko. Ako na ang naghatid sa iyo. Tulog pa kasi si Charles. Napagod ko yata kagabi. Natawa ito nang makitang hindi ako nekaimik. So, I was right. Charles was with her the whole night. Nang inis na nagpaalam si Tera at lumabas ng kwarto. Siyempre, ano pa bang gagawin nila buong magdamag kundi iyon? Hindi ko ginalaw ang pagkaing dinala nito. Pagkatapos magbihis, nahiga na lang ako at hindi na bumangon. Maggagabi na nang makabalik si Charles mula sa trabaho nito. Hindi ka kumain. Napansin nito ang mga pagkain na hindi ko ginalaw. I didn't answer. I didn't even move a flinch. Bumuntong hininga ito at lumapit sa gawi ko. He Saturday beside the bed and put his palm on my forehead. As if he was checking my temperature. Inis kong tinabig ang kamay niya at bumaling sa ibang direksyon. Galit ka ba dahil kagabi? Deadma, nagpatuloy ako sa pag-iwas sa kanya. He let out a deep sigh. Charlotte, imposible kasi ang sinasabi mo. Okay, let's say na si Tera nga ang nagpatakas sa iyo. Pero hindi niya magagawa ang maging spy ng mga Garcia. Bumangon ako bigla at hinarap siya. So, sinasabi mong mali ako. Natigilan ito nang makita ang luha sa gilid ng mga mata ko. Nagsalubong ang mga kilay niya. Are you crying? What are you crying for? Sinasabi mo na mali ako. Because I know her. And you don't know me enough to trust me. I know what I heard, Charles. Hindi ako tanga para hindi magets ang tinutukoy nila. Kung buhay pa ang mga tauhan nila na hinuli nyo. You can ask them. Tingnan nating dalawa kung sino sa atin ang mali. Muli akong nahiga. Hindi ko rin alam kung bakit ako umiiyak.
Napakababaw na dahilan iyon para iyakan ko. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Naiinis ako. Mas kinanpihan pa niya ang babaeng iyon kaysa sa akin. At may nangyari sa kanila buong magdamag. Naging cold ako kay Charles pagkatapos ng gabing iyon. Hindi ko siya pinapansin. Simpleng tango at ilang lang ang sinasagot ko kung may tinatanong ito. He tried to talk to me, but he always fails. Kapag pinipilit niya akong kausapin siya, nauuwi lang sa away ang lahat. Galit ka pa ba? Huwag ka nang magalit. Isang hapon, umuwi siya ng maaga. Napansin kong may mga dala ito. Iba't ibang prutas na nasa isang basket. Isang box ng pizza at mga bulaklak. Kumalam ang sikmura ko nang makita ang pizza. Ang tagal ko nang hindi nakakakain nito. Pero ang rason talaga kung bakit bumangon ako, ang mga bulaklak. Nagpanggap akong naiinis habang nilalantakan ang pizza na dala niya. Hawak ko rin ang bulaklak ng mga pulang gumamela sa isang kamay. Masarap ba? Hindi masarap. Bakit nakadalawang slice ka na? Tumigil ako sa pagkain at tiningnan siya ng masama. Ninitian niya lang ako. Magpapakasal na ba kayo ni Tera? Ilang segundo niya akong tinitigan sa tanong kong iyon. Hindi, talaga. Tanong kong halatang hindi naniniwala. You promised to marry her. Promises are meant to be broken. Pero may nangyayari sa inyo. May pangako ka sa kanya. At base sa reaksyon mo noong gabing iyon, you also has feelings for her. He shook his head while laughing. Well, for the longest time, wala akong naging girlfriend. Siya ang nandyan. Binibigay niya sa akin ang pangangailangan ko. Lalaki ako. I also have my needs. But aside from that, wala na. Kaya baliw na baliw yung isa. Nagseselos ka ba? Bigla kong ibinaba ang pizza na hawak ko. Nagseselos. Hinge no. Naiinis ako. Nagmukha akong tanggang sinungaling noong gabing iyon. I am sorry. Hindi. Walang sorry. Alam ko na ang totoo. Nakausap ko ang isa sa tauhan ng mga Garcia. Umamin na sila. Si Tera ang nagbibigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa amin. Natahimik ako bigla sa narinig. Titig na titig siya sa mga mata ko. Hindi ko mabasa ang iniisip niya kaya nag-iwas na lang ako ng mukha. Ayaw mo kasing maniwala. I am sorry I didn't believe you. Tumango na lang ako para matapos na. Ang awkward kasi na nagsosorry ang demonyo. Anong plano mo ngayon? I am gonna talk to her. Iyon lang. Syempre iyon lang. Alangan parusahan niya. Girlfriend niya iyon. Tumayo na si Charles at lumabas ng kwarto. Muli akong sumunod sa likuran niya kagaya nung isang gabi nang hindi niya nalalaman. Pinuntahan ni Charles si Tera sa kwarto nito at dinala sa labas ng bahay. Doon sa pinakadulo ng villa. Sa madilim na parte kung saan may nangyari sa amin. Naalala ko na naman ang gabing iyon. Kilabot ang nararamdaman ko pero bakit parang iba ang nasa isip ko? Totoo ba? Ikaw ang nagpatakas kay Charlotte at kasabwat ka ng mga Garcia. Napangiti ako sa narinig habang nakasilip mula sa isang puno. Tingnan ko lang kung paano pa siya tatanggi dito. Hindi totoo iyon. Mas paniniwalaan mo ba ang babaeng iyon kaysa sa akin? Magsabi ka ng totoo. Nagsasabi ako ng totoo. Tera, huwag ko lang malalaman na nagsisinungaling ka. Dahil hindi mo lang dadanasan ang nangyari kay Rita. Mas masahol pa doon ang aabutin mo. Natigilan si Tera habang napatikip ako ng bibig. Nagangbang si Rita diba? May mas sahol pa ba sa sinapit nito? Makakaya mong gawin iyon sa akin. Para sa babaeng kaaway ng pamilya nyo. Makakaya mo akong saktan. Ang pinakaayoko sa lahat. Ang tinatraidor ako. Bigla siyang iniwan ni Charles mag-isa. Pilit naman akong nagtago sa katawan ng puno nang dumaan ito sa pinagtataguan ko. Nang makalayo si Charles, narinig ko ang paghikbi ni Tera. Kahit paano, nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pero sa muntik mangyari sa akin, deserve niya ang umiyak. Lumabas ako sa pinagkukublihan ko at nilapitan siya. Kawawa ka naman. Nang makita niya ako,
Mabilis na tumalim ang mga mata niya. Parang sinaniban ng masamang kaluluwa ang katawang lupa niya. Ikaw ang may kasalanan nito. Oo, ako nga. Umpisa pa lang iyan. Next time, for sure, ipapagangbang ka na ni Charles. Aalis na sana ako pero natigilan ako nang bigla niya akong binato sa likod. Nataman ako sa kanang braso. Gago ka. Mas gago ka. Tatandaan mo ito. Magsisisi ka sa ginawa mo. Sisiguraduhin ko na ako ang pipili ni Charles at iiwan ka niya. Whatever. Walang pakialam ko itong tinalikuran at nagmamadaling bumalik sa bahay. Kinaumagahan, nagising akong nagkakagulo sa labas. Wala na rin si Charles sa tabi ko. Nagmamadali akong bumangon at inalam ang nangyayari. Nasa malawak na sala sina Charles, Senior David, Hector at si Tera. Umiiyak ito sa gitna ng sala habang nakatapis ang hubad nitong katawan ng puting kumot. Nasa sala rin si Rita kasama ang iba pang tauhan ng mga alegre. Lahat ay tahimik habang pinakaikanggan ang sinasabi ni Tera na halos hindi ko maintindihan dahil sinasabayan nito ng pag-iyak. Siya ang gumawa nito sa akin. Tinuro nito ang lalaking nakaluhod sa sahig. Takot na nakatingin sa lahat. Ginahasa niya ako. Hayop ka. Pinagsamantalahan mo ako. Napatikip ako ng bibig sa narinig. She was raped. Patawarin niyo po ako, Boss Charles. Lasing po ako. Lasing din si Tera. Hindi ko alam ang ginagawa namin. Sinungaling ka. Pinagsamantalahan mo ako. Tera, huwag kang magsinungaling. Parang awa mo na. Sabihin mo ang totoo. Umiiyak ka nun. Uminom tayo ng alak. Pagkagising natin, pareho na tayong walang saplot. Nakita mo kung paano ako nagulat. Wala akong matandaan. Biglang binunot ni Hector ang baril sa tagiliran nito at nilapitan ang lalaki. Lalong naglumuhod at umiyak ang lalaki habang pilit nitong tinatanggi ang lahat. Nang akmang ipuputok na ni Hector ang baril, nilapitan ito ni Charles at pinigilan. Salamat boss. Salamat po Boss Charles. Halos halikan na ng lalaki ang sahig habang nagpapasalamat ito kay Charles. Charles approached him, and I was too stunned to see what happened next. Sinuntok ni Charles ang lalaki, at hindi tinigilan kahit nagbuga na ito ng dugo. Lahat ay nanonood lang, walang umawat, may bahid ng takot ang mata ng mga ito. Tuloy-tuloy lang sa pambubugbog si Charles hanggang sa halos hindi na makilala ang mukha ng lalaki. Puno na iyon ng dugo at sugat. Nang mapagod ay tumayo si Charles. Nakatutok ang paningin ng lahat dito. Nakasunod sa kanya ang mga mata. Nilapitan ni Hector ang kawawang lalaki at pinulsuhan. Patay na. Nilapitan ni Charles si Tera at hinayla ito palabas. Napalunok ako nang makita iyon. Nawala sila sa paningin namin. I don't know why but I felt a pain inside my heart. Masakit ang puso ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Napatingin ako sa mga tao sa paligid. Nakuha ni Senior David ang atensyon ko nang makitang nakatingin ito sa akin. Titig na titig, nagmamadali akong bumalik sa kwarto ni Charles. Matagal na akong nakaupo sa dulo ng kama habang iniisip ang nasaksihan kanina. Charles was too brutal to that poor man. Ngayon ko lang ito nakitang ganoon. Ganoon pala kahalaga si Tera sa kanya. 2 araw na hindi bumalik si Charles sa villa. Pati si Tera ay wala rin. Si Rita ang nagdadala ng pagkain para sa akin. Kapag tinatanong ko ito tungkol sa dalawa, wala rin itong alam. Nasaan na kaya sila? Nagtanan na kaya? Naisip ko rin bigla sina kuya. Bakit wala pa rin ang mga ito? May nangyari kayang masama. Search of warrant lang ang kailangan nila. Madali nila itong makukuha. But why are they still not here? Nang sumapit ang hapon ng 3 araw, biglang bumalik si Charles. Hindi ako nito pinansin kahit panay ang pagkausap ko sa kanya. Nakaupo lang ito sa dulo ng kama at malalim ang iniisip. Lalapitan ko sana ito, pero bigla akong napatakbo sa CR. Lumapit ako sa sink at nagsimulang magsuka. Pilit kong pinipigilan pero tuloy-tuloy sa paglabas ang mga pagkaing kinain ko kanina.
Itatanggi mo pa rin ba? Natigilan ako nang bumukas ang pinto ng banyo at bumungad si Charles. Mataman ang tingin sa akin. Hindi nga ako buntis. Dahil lang ito sa kinain ko. Matagal niya akong tiningnan na parang hindi naniniwala. Dinatnan ako. I told him. Pagsisinungaling ko. Dahil hindi pa ako dinadatnan mula nang manggaling ako sa Maynila. Matagal pa niya akong tiningnan hanggang sa tumango siya. Good, good. What does he mean by that? I have something to tell you. Ano iyon? Matagal niya akong pinagmasdan. Malungkot ang mga mata niya. Aalis na ako. Nawalan ako bigla ng imik. Tama ba ang narinig ko? Baka nagkakamali lang ako. Aalis na ako dito kasama si Tera. Bigla siyang umalis sa harap ko. Sinundan ko siya sa loob ng kwarto at natigilan nang makitang nag-impake siya ng damit. Saan ka pupunta? Saan kayo pupunta? Hindi niya ako pinansin. Charles, ano ba? Nilapitan ko na siya at hinawakan sa braso. Anywhere but not here. Bakit? Dinala ko dito si Tera sa pangakong iaahon ko siya sa hirap kapag natanggap ako ni Papa. Kapag may pera na ako, pinangako ko kung pakakasalan ko siya. But this is what happened. She got raped. Because of staying here with me. It's my fault. Umiling ako. Kung aalis siya, ano nang mangyayari sa akin? Paano kung hindi nagsisinungaling ang tauhan niyo? Paano kung si Tera ang nagsisinungaling? She's a spy, Charles. Kung nagawa niyang traidorin ka, magagawa niya ring maghabi ng kwento. Nilinggan niya ako at matalim na tiningnan. Shut up. Natigilan ako sa sinabi niya. Nasaktan ako pero hindi ko na masyadong inisip iyon. Ang importante ngayon, mapigilan ko siya. Aalis na ako at isasama siya. Babalik kami sa dati. Malayo dito. Nakagat ko ang bibig ko sa narinig ko. Iiwan niya akong mag-isa. Wala man lang siyang pakialam sa akin. Palabas na sana siya ng pinto nang bigla akong sumigaw. Buntis ako. I don't know why I said that. Pero nandito na ito. Wala nang atrasan pa. Lumingon siya sa akin. Sabi mo dinatnan ka. I lied. Why did you lie to me? Dahil papatayin mo ako. I heard the two of you talking. Para sa paghihiganti. Papatayin mo ako kapag nabuntis ako. Lumambot bigla ang mukha niya. Nabitiwan ang hawak na bag. Charles, papatayin mo ba ako? Mariin akong lumunok habang magkasalubong ang mga mata namin ni Charles. Matagal niya akong tinitigan bago bumaba ang paningin nito sa aking tiyan. I bit my lower lip hard. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Pero kung aalis siya, wala nang pipigil kay Senior David sa gusto nitong gawin. Paano kung may gawin ito sa akin o baka ipamigay na ako nito sa mga tao nila? I can't let Charles leave. Susugal ako para sa buhay ko. I don't wanna die. Ilan sandali pa. Bumantong hininga si Charles bago ito umalis ng walang palem. Naiwan akong nakatitig sa pinto kung saan siya lumabas. Nanlambot ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa kama habang hinahagod ng paulit-ulit ang dibdib ko. Malakas ang kabog nito. What will happen now? Sasama pa rin ba siya kay Tera? O mananatili dito? At kung manatili man siya, anong gagawin niya sa akin? Napatingin ako sa bag na iniwan niya sa sahig. Huminga ako ng malalim. I can't just stay in here. Buhay ko ang nakataya dito. Tumayo ako at sumunod kay Charles. Pababa na ako ng hagdan nang biglang hamarang ang isang lalaki sa daan ko kaya natigilan ako. Ang sabi ni boss, hindi ka pwedeng umalis. What? Bingi ka ba? Lumapit naman ang isa pang lalaki. Matalim ang titig nito sa akin. Bumalik ka sa kwarto mo. Napapitlag ako ng bulyawan ako nito. Sinaman ko sila ng tingin bago napipilitang bumalik sa kwarto. Mga buwiset. Aligaga akong naupo sa dulo ng kama at pinili na lang maghintay sa pagbalik ni Charles. All I can do now is wait. Maghintay at umasang huwag itong sasama kay Tera. Makalipas ang mahabang sandali ng paghihintay ko. Bumalik si Charles dala ang maraming pregnancy test kit at Del Monte pineapple juice sa mga kamay. Inumin mo ito.
Inabot niya sa akin ang juice at isang pregnancy test kit. Hindi ka naniniwala sa akin. We need to make sure. Parang nagmamadali ang tono ng boses nito. Kabadong tinanggap ko ang test kit at isang can ng juice. Matapos itong inumin ay pumasok na ako sa CR, hawak ang test kit sa isang kamay. Nanginginig iyon. I am worried to death. Buntis ba talaga ako? Alam kong hindi pa ako dinadatnan pero natatakot pa rin ako. Paano kung nagkamali ako ng hinala? Na hindi pala ako buntis? Siguradong hindi ko na mapipigilan si Charles sa pag-alis. At baka mabugbog pa ako nito. Are you done? Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ang boses niya sa labas mismo ng pinto. Hindi pa. Ano ba? Umalis ka. Huwag ka dyan. Bakit kinakabahan ako? Hindi ko na ito narinig na magsalita. Ilan sandali akong naghintay mula nang matapos akong umihi. May lumabas na 2 red lines sa pregnancy test kit. Oh my God, I am pregnant. I whispered to myself. Nakahinga ako ng maluwag habang sapo ang dibdib ko. Magkakasakit yata ako sa puso nito. But is this really a good thing? Hindi ko alam kung good news ito o dagdag problema lang. There's a child growing inside my belly. Nakakatakot. Lumabas ako at pinakita kay Charles ang test kit. I am pregnant. Matagal niya itong tiningnan. Maya-maya pa ay binigay ulit sa akin ang 2 pang test kit at 3 juice. Try again. Bakit pa? Heto na nga oh, Charlotte. This is not 100% accurate. Subukan mo ulit. Inis kong hinampas ang gilid ng pinto. Kagat-labi kong tinanggap ang mga inaabot niya at muling pumasok sa CR. Sumandal ako sa pinto. Bakit niya pinapaulit-ulit sa akin ito? Ayaw ba talaga niyang maniwala o ayaw lang niyang mabuntis ako? Huminga na lang ako ng malalim at muling ginawa ang proseso. Sa pangalawa at ikatlong subok. Ganoon pa rin ang resulta. Buntis talaga ako. Nahirapan pa akong umihi sa pangatlong beses. Mabuti na lang dahil maraming juice na binili si Charles. 2 lines pa rin. Sabi ko nang makalabas. Matagal ulit niyang tinitigan ang test kit. Ewan ko na lang kung hindi pa rin siya maniwala. Nakatatlong test na kami. Positive lahat. 2 red lines. Hindi umimik si Charles. Nahulog ito sa mahabang pag-iisip habang nakaupo lang sa gilid ng kama malayo sa akin. Buong oras. Nakatingin lang ako sa kanya. I can't believe na nakasalalay ang buhay ko sa taong gustong pumatay sa akin. What if he decided to leave this house with Tara? What will happen to me and to this child? Pagkalatag ng dilim sa buong paligid, muli na naman tumayo si Charles. Napatayo rin ako sa gulat. Pero ganoon na lang ang pagngit-ngit ng kalooban ko nang hindi man lang ako pinansin nito. Diretso itong lumabas ng kwarto. Nakakainis. Napahawak ako sa magkabila kong baywang at nagpabalik-balik ng lakad sa tabi ng kama. Nagmumukha akong tanga sa ginagawa niya. Hindi pwede ito, sa sobrang inis. Mabilis akong lumabas at sinundan si Charles. Sa hagdan pa lang. Hamarang na agad sa harap ko ang mga nakabantay sa akin. Hindi ka pwedeng lumabas. Umalis ka dyan. Malakas kong tinabig ang kamay nito at diretsyong pumunta sa maid's quarter. Mabuti na lang matangkad ako. Kung hindi, magmumukha akong gasol na kulay red dahil paniguradong namumula ang mukha ko sa galit. Katulad ng inaasahan ko, sa kwarto nga ni Tara pumunta si Charles. Sumilip ako sa loob at nakita silang magkaharap dalawa. Parehong naka-side view mula sa gawi ko kaya kita ko ang mga mukha nila. Bakit ngayon ka lang? Nakapag-impake na ako. Handa na akong umalis. Magkahalong inis at sakit ang naramdaman ko noong mga sandaling iyon. Talagang ang aalis si Charles kasama si Tara. Aalis siya at iiwan ako. Matagal na katahimikan ang itinugon ni Charles dito. Nagbuga pa ito ng hangin bago ibinigay kay Tara ang isang sobra. Hindi iyon tinanggap ni Tara. Ano iyan? I can't leave. Ano? Pero bakit? Dahil ba sa papa mo? O sa pangako mo? Kinuha ni Tara ang kamay ni Charles. Buong suyo itong hinawakan.
Kahit anong pilit mo, hindi ka matatanggap ng ama mo katulad ng pagtanggap niya sa mga kapatid mo. Dahil iyon sa mama mo. Pero ako, tanggap kita. Tanggap kita ng buong buo. It's not that. Kung ganoon, dahil sa pangako mo sa akin, umalis na tayo. Hindi na importante sa akin kung marami tayong pera o wala. Sapat na sa akin ang makasama ka. Charles frustratedly ran his fingers through his hair and shook his head. I can't leave Tera. Pero bakit nga? Tuloy-tuloy na ang agos ng mga luha ni Tera bago tumalim ang mga mata. Dahil ba kay Charlotte? Hindi sumagot si Charles. Nag-iwas din ito ng tingin at akmang aalis na ng pigilan ni Tera. Charles, bakit bigla ka na lang nagbago? Naghihiganti ka dapat sa babaeng iyon. Pero bakit biglang nag-iba? She's pregnant. Charlotte's carrying my child. Nakita ko kung paano natulala si Tera sa narinig. Maya-maya lang ay nagunahan na naman sa pagpatak ang mga luha nito sa pisngi. Pero talagang ayaw nitong paawat. Di matutupad mo na ang plano mo. Mapapatay mo na siya. Anak ko ang dinadala niya. Ano ngayon? Kumuyom ang mga kamay ko sa narinig. Ano ngayon? Ang walang hiya. Napansin kong sandaling natigilan si Charles sa sinabi ng babae nito bago nagsalubong ang mga kilay. Hindi ba? Wala ka naman pakialar noon. Ang mahalaga lang sa iyo, ang paghihiganti. Wala sa iyo kahit anak mo pa ang papatayin mo. Just leave Tera. Ayaw ko nang makipag-usap pa. Dalhin mo si Rita. Magbagong buhay na kayo. Kinuha nito ang kamay ni Tera at ibinigay ang sobra. Kaunti lang iyan. Pero madedagdagan ko oras na nakapag-withdraw ako. Ipapadala ko na lang sa inyo. Ayoko. Kung hindi ka kasama, ayaw kong umalis. Umiling si Charles. I am sorry Tera. It's over. Hindi ko napigilan ang pagngiti ng dahil sa narinig. She deserves it. Nang makitang palabas na ng kwarto si Charles, nagmamadali akong bumalik sa silid niya. Hindi na siya sasama kay Tera. Ibig sabihin, he'll stay here with me. Ako ang pinipili niya. Bumukas ang pinto ng kwarto at bumungad sa akin si Charles. Agad kaming nagkatitigan nang makapasok siya sa silid. I swallowed hard while looking at his face. Sa totoo lang, nandito pa rin sa dibdib ko ang takot na baka ituloy niya ang paghihiganti at patayin ako. Will you kill me? He closed the door behind him and walked slowly to me. Tumayo siya sa harap ko at kinuha ang kamay ko. Hinanda ko na ang sarili ko sa mangyayari. Kung may gagawin man siyang kakaiba, lalaban na ako hanggang kamatayan. Pero base sa narinig ko kanina, alam kong hindi niya gagawin iyon. At hindi nga ako nagkamali. I want you and our baby. A small smile appeared on his lips. Let's get married. Matagal akong natulala sa sinabi nito. Kumakabog-kabog ang dibdib ko. You want to marry me? Hindi ito ang inaasahan ko. Kasal agad. Yes. Hindi ba iyon ang dapat gawin? Hindi nga normal itong sitwasyon natin. And besides, I am not ready for this child. Nawala ang ngiti sa lips niya. What do you mean? Should we really keep this? Huminga siya ng malalim bago ako hinayla sa kama at pinaupo. Inipit pa niya ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng tainga ko. Charlotte, that's not a pet. You shouldn't be asking that question in the first place. Wow. Coming from someone who planned to kill me after I get pregnant. Napabuntong hininga siya sa sinabi ko. I can tell that he was regretful just by looking into his eyes. Hindi pa kita kilala noon. Determinado akong makuha ang respeto ni Papa. Kaya nakahanda akong gawin ang kahit na ano. Kahit ang pumatay. Mataman niya akong tinitigan. Oo Charlotte, natahimik ako. Hindi ako aware na may ganitong mga tao. Just to get his father's trust. He's willing to do anything. What should we do now? Pag-iiba ko na lang ng usapan. About. Tumingin ako sa aking tiyan. Hindi ito matatanggap ng mga tao sa paligid natin. Don't worry too much.
Ako na ang bahala dyan. What are you going to do? He smiled at me and then pulled me to stand up. Hila niya ang kamay ko nang lumabas kami ng kwarto at bumaba sa malawak na sala. Naabutan pa naming paalis sina Tera at Rita. Umiiyak pa rin si Tera. Agad na natigilan sa paglalakad ang dalawa at napatingin sa amin. Nakita ko kung paano nasaktan si Tera nang bumaba ang paningin nito sa kamay kong hawak ni Charles. Sandali rin binalingan ni Charles si Tera bago tinuon ang tingin sa mga tao nitong nakakalat sa paligid. Boss, may kailangan ba kayo? May sasabihin ako. Nilakasan ni Charles ang boses nito para marinig ng mga tao nilang nasa malayo. Humarap ang lahat sa amin. Tahimik ang mga ito. Nakatingin lang at naghihintay sa sasabihin ni Charles. Ano iyon, Charles? Simula ngayon. Irerespeto nyo si Charlotte katulad ng pagrespeto nyo sa akin. Nagkatinginan ang lahat. Napatingin din ako kay Tera. Nagsalubong ang mga kilay nito. Hinihintay na matapos magsalita si Charles. Dahil magpapakasal na kami at magiging amo nyo na siya. Naiintindihan nyo ba ako? Muli pang nagkatinginan ang mga tao nito. Nang matalim silang tingnan ni Charles isa-isa ay mabilis silang nagyuko ng ulo. Yes, boss. Sabay na sigaw ng lahat. Anong ibig sabihin nito? Lumabas mula sa library nito si Senior David. Dumagundong ang malakas nitong boses sa buong paligid. Hinawakan ni Charles ang kamay ko nang lingunin nito ang ama. My hands are shaking with fears. Lalo pa nang makita ko ang mabangis na mukha ng matandang Alegre. Nagsukatan sila ng tingin ni Charles. Pilit kong tinapangan ang loob ko dahil na rin kay Charles. Ayaw kong magmukhang mahinang tupa sa harap ng mga lobo. Nakuha lang ang atensyon namin nang biglang tumili si Rita. Nabaling dito ang paningin ng lahat. Nagulat na lang kami nang makitang nakahandusay na si Tera sa sahig. Wala na itong malay. Nahimete yata dahil hindi matanggap ang narinig. Tera, anong nangyari sa iyo? Gumising ka. Yakap na ito nang nag-aalalang si Rita. Napatingin ako kay Charles. Nakita ko sa mga mata nito ang pag-aalala habang nakatingin kay Tera. Alam kong kahit pinapakita niyang wala siyang pakialam. Nag-aalala pa rin siya dito at gusto niya itong lapitan. Pero sa halip na gawin iyon, tumingin siya sa akin. Ninitian niya ako at parang sinasabi na wala na akong dapat ipag-alala. Hinayla ako ni Charles papunta sa hagdan. Pilit ko pang nililingon si Tera para malaman ang lagay nito. Nakita kong binuhat ito at itinakbo sa kwarto nito. Pumasok kami ni Charles sa silid niya. Actually, pinilit niya akong pumasok sa loob. What was that? Bakit nagbigay ka ng ganoong speech? It's not a speech. It's an order. At ikaw, dito ka lang. Kakausapin ko lang si Papa. Pinaupo niya ako sa dulo ng kama. Bigla ko siyang hinawakan sa braso para pigilan ng akmang aalis na siya. Charles, bakit nagbago ang isip mo? Nagbago ang isip tungkol saan? Kasi, naghihiganti kayo. Pero hindi mo itinuloy. Bakit nagbago ang isip mo? Gusto kong malaman iyong totoong dahilan. Matagal niya akong tiningnan. Nagdedebete yata ang isip niya sa dapat sabihin. May nalaman ako. Nalaman. Ano iyon? Huminga siya ng malalim. Sandaling nag-isip. I'll explain to you everything once I get back. Just stay here for now. And take care of our baby. Natawa ako sa narinig. Sira. Baka wala pa itong kamay at paa. Tuluyan na siyang umalis. Hinimas ko ang tiyan ko ng mapag-isa. I closed my eyes and heaved a sigh. Ang daming nangyari sa maikling oras lang. Nakakapanghina. Charles's POV. We're going to get married. Isa yang kalokohan. Binato sa akin ni Papa ang unang bagay na nahawakan nito. Tumama iyon sa gilid ng noo ko. Naramdaman ko ang pag-agos ng malapot na likido mula sa aking noo. Sigurado akong dugo iyon. Nasisiraan ka na talaga ng isip. We should be taking revenge.
Nakalimutan mo na ba ang ginawa ng pamilya ng babaeng iyan sa atin? Anong pinagsasabi mo na pakakasalan mo ang anak ng hayop na Jackson na iyon? I know what I am doing. You clearly don't know what you are doing, Charles. Hindi ako makakapayag na malahiyan ng dugong de Zelisa ang ating pamilya. At hindi ako papayag na mapurnada pa ang paghihiganting ito. Papatayin ko na ang babaeng iyon. Bigla siyang tumayo at binuksan ang drawer sa desk niya. May inilabas siyang baril mula roon. Nakuha mo na ang paghihiganti na gusto mo. Hindi ba't pinapatay mo na si Thomas? Bigla siyang natigilan sa sinabi ko. Anong sinabi mo? Alam ko ang lihim niyo ni Hector. Noong araw na kumuha ng search of warrant si Thomas de Zelisa, dinukot siya ng mga tao ni Hector. Dinala niyo siya sa bodega sa taniman natin at pinahirapan. Narinig ko rin ang usapan niyo ni Hector noong gabi ng party. Pinatay niyo si Thomas. Matagal na sandaling natahimik si Papa. Binitiwan nito ang baril niya at mabangis ang mukhang bumaling sa akin. Muli itong naupo sa silya niya. Ngayon ay mas kalmado na ang mukha nito kaysa kanina. Hindi pa sapat. Sa lahat ng ginawa nila sa atin. Hindi sapat ang mga buhay nila. Hanggang saan kayo dadalhin ng paghihiganti niyo, Papa? Umalis sa pewder ninyo ang mga kapatid ko dahil sa kasakiman niyo sa paghihiganti. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Dinuro niya ako gamit ang cane niya. Uhaw na uhaw ka sa kapangyarihan. Kahit mali. Basta inutos ko. Sinusunod mo. Pero ngayon, ito ang sasabihin mo. Bakit? Nang dahil sa babaeng iyon. Mahabang sandali akong hindi umimik. Walang mangyayari kung makikipagtalo lang ako. Mas makabubuti kung hindi ko saysabayan ang init ng ulo nito. Pumayag ka ng pakasalan ko si Charlotte. Hindi ako papayag. The best revenge is to make her a alegre. Bigla itong natigilan. Sasama sa akin si Charlotte. Ipapakita natin iyon sa mga de Zelisa. Hindi nawala sa kanila si Charlotte because we killed her. Nawala siya sa kanila dahil pipiliin niyang sumama sa atin. Wala pa rin itong imik pero nakikita kong nagugustuhan nito ang naririnig niya. Ngumisi ako. Pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko. Sa gagawin natin, hindi lang mawawalan ng anak si Jackson. Magiging alegre pa ang anak niya. Matapos kong makipag-usap kay Papa ay agad akong bumalik sa kwarto ko. Nadatnan kong aligaga si Charlotte. Halata sa mukhang kabado ito at hindi mapakali. What happened? She asked. Agad siyang tumayo at lumapit sa akin. I gave her an assuring smile. Nag-usap na kami, and huwag ka nang mag-alala masyado. Anong huwag mag-alala? Mas lalo akong mag-aalala niyan. Ano bang pinag-usapan niyo? Nakumbinsi mo ba siya? Natahimik ako sandali. Hinayla ko siya papunta sa kama at pinaupo sa kandanggan ko. Yes. Are you sure? Why do you look like that? Look like what? Like you have something you're hiding from me. Natawa ako. Anong sasabihin mo sa akin? Iyong tinutukoy mo kanina. Nang itanong niya iyon ay tuluyan na akong natahimik. Huminga ako ng malalim at pinaupo siya sa tabi ko. It's about what my brothers told me. Your brothers. Sina Caleb at Carzon. Tumango ako. Ayaw kong maniwala noon. Dahil nakita ko kung paano naghirap ang kapatid namin. Pero pilit nila akong pinaliwanagan. And now, I can say that they're telling the truth. About what? Umayos siya ng pagkakaupo at parang interesadong nakinig. They told me that Thomas was not the reason why our sister died. Biglang kumunat ang noo niya. Shock was evident in her eyes. What? Paano namatay ang kapatid mo? Buong akala ko. Namatay siya dahil sa pang-iwan sa kanya ng kuya mo. Pero si Papa ang hindi makatanggap na buntis ang kapatid ko sa isang de Zelisa. He brought her to a hospital. Pilit niyang pinalaglag ang dinadala ng kapatid ko. Hindi nito nakayanin ang infection. That's why she died. Napatikip ito ng bibig. Nagbawi ng paningin at hindi makapagsalitang bumaling sa malayo. So,
Hindi naman pala ang kuya ko ang may kagagawan ng pagkamatay ng kapatid mo. Inis na ito nang muling tumingin sa akin. Pero bakit galit na galit si Senior David sa amin? Sa pamilya namin. Alam niyang siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng kapatid mo. Yet he still blame us. Dahil may hindi ka pa nalalaman. Pwes, sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman lahat. Gusto kong maintindihan. Napapikit ako nang makita ang galit sa mukha niya. Sweetie, relax. Buntis ka. I am relax. Just tell me everything. Relax pero ang pula-pula na ng mukha mo. Pwede ba? Sabihin mo na lang kasi sa akin. Hinampas ako nito sa braso. I was trying to lighten up the mood. Dahil paniguradong masasaktan ko siya sa mga susunod kong sasabihin sa kanya. Are you sure you wanna know the truth? Of course. Kailangan kong malaman kung bakit naghihirap ako ngayon. Si Mama mo, ang asawa ni Senior David. His first wife. Ibig sabihin, may second wife siya. Oo nga pala. Half-brothers mo nga lang pala sina Caleb at Carzon. Matagal ko siyang tinitigan sa mukha. Napansin niya siguro iyon kaya sumeryoso ang tingin niya sa akin. Hinayla ko siya sa kamay at muling pinaupo sa tabi ko. Nagkaroon ng relasyon si Mama sa ibang lalaki. Umawang ng bahagya ang bibig niya. At nagbunga iyon. O pagkatapos. Anong kinalaman ng pamilya namin doon? Si Don Jackson ang lalaki ni Mama. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Matagal siyang natigilan bago umili. No, hindi iyan totoo. Anong sinasabi mo? Na nagkaroon ng ibang babae si Papa. Na he cheated on Mommy. Tumango ako. No, mahal na mahal ni Papa si Mommy. Hindi niya magagawa iyon. I am telling the truth, Charlotte. Muli siyang tumayo. Charles, stop. Hindi totoo iyan. Hindi totoo. Kung ayaw mong maniwala, hindi kita pipilitin. Pero iyon ang totoo. Tumayo na rin ako at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Sa tingin mo, bakit ganito na lang ang galit ni Papa sa mga Dezelisa? Dahil iyon sa kasalanang ginawa ni Jackson. Pero paano? Bakit? Hindi ko maintindihan. Nagkasakit ang mama mo. Bumagsak ang katawan niya at hindi matanggap ni Jackson na wala na ang dating ganda ng kanyang asawa. Kaya inakit niya si Mama. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon hanggang sa mahuli sila ni Papa. Hindi totoo iyan. Nakaramdam ako ng awa nang makitang nanginginig ang baba niya habang nagpipigil ng iyak. Apektado na ako sa nakikitang reaksyon ni Charlotte. Ayaw kong makitang nasasaktan siya. I never wanted to tell her about this because I don't want to see her get hurt. Pero bakit kailangan dumating kami sa puntong ito? I thought Papa was faithful to her. How could he do that? Paupo siyang bumagsak sa sahig habang tuloy-tuloy sa pag-agos ang mga luha niya. Huminga ako ng malalim. Ako mismo ang saksi ng pagtataksil ng aking mama. Kaya pilit kong sinusunod ang lahat ng iutos ni Papa. Dahil gusto kong bumawi sa kasalanang nagawa sa kanya ng aking mama. Pero hindi ko naisip ni minsan na mangyayari ito. Na magkakagusto ako sa babaeng anak ng kabit ni Mama. Na mas pipiliin kong suwayin si Papa para lang iligtas si Charlotte. Charlotte's POV. Matagal kaming hindi nag-imika ni Charles matapos ng mga sinabi nito. Nakahiga lang ako sa kama patalikod sa kanya. Walang gana sa lahat. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman. Paano nagawa ni Papa ang bagay na iyon kay Mommy? To think that she died while loving and trusting him fully. Hoping for him to be faithful to her until the end. How could he? I hate him. I hate him so much. Lumapit sa akin si Charles kaya pinilit kong pinaikit ang mga mata ko. Although my tears kept falling. Kanina ka pa umiiyak. Hindi makabubuti iyan sa iyo. Inabutan niya ako ng tubig. Ramdam kong nanonuyo ang lalamunan ko kaya bumangon na ako at tinanggap ito. I still can't believe it. He was a perfect husband and a father to us. Akala ko wala siyang ibang minahal kundi si Mommy lang. Huwag mo na munang intindihin iyon. May mas kailangan tayong pagtuunan ng pansin.
Bumaling ako kay Charles. Nakita kong nakatingin na siya sa tiyan ko. He gently touched it and similed it. Hinaplos niya ito na puno ng pag-ingat. Hindi muna natin sasabihin ang tungkol sa pagdadalang tao mo. Give me some time to fix everything. Fix everything. You want to fix everything, Charles. Hindi mo kayang ayusin ito. Sukdulan hanggang langit ang galit ng mga ama natin sa isa't isa. What I want, I always get. Kahit anong mangyari, magiging parte ka ng pamilyang ito. And Papa needs to accept that. Huminga na lang ako ng malalim at tumango. Ayaw ko nang makipagtalo sa kanya dahil wala na akong energy. Natulog kaming nakakandado ang pinto dahil hindi ako mapakali. Feeling ko, sa gitna ng gabi ay may papasok at sasaktan ako. Kesyo si Senior David man iyan. Isa sa mga tauhan nito o si Tera the Baliw. Kinaumagahan. Natigilan ako nang sabihin ni Charles na aalis muna siya. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan mag-isa. Natatakot ako. Sinuot niya ang cowboy hat niya at nakangiting ginulo ang buhok ko. Huwag kang mag-alala. Babantayan ka ng mga tao ko. That's the point. They want me dead. Tapos sila ang magbabantay sa akin. Charlotte, trust me, okay? I won't leave you alone if I know that you're not safe. Basha, bilisan mo ha. Oo, natabatsoy. Kinurot niya ang pisngi ko bago umalis. Nakakainis. Ano raw? Tabatsoy. Hindi naman ako mataba. At hindi rin ako chubby. At kahit naging mataba pa ako, maganda ako. Naligo na ako at nag-ayos. Sinuot ko ang iniwan nitong sleeveless off-shoulder A-line dress na bulaklakan. Abala kong inaayos ang strap sa suot kong sandal nang may marinig akong kumatok sa pinto. Bigla akong kinabahan nang maisip kung sino kaya ito. Bumukas ang pinto at pumasok si Tera. Diretso siyang lumapit sa akin kaya mabilis akong napatayo. Sinaman ko siya ng tingin. Buong akala ko talaga ay aatakihin na ako nito. Nakatingin lang siya sa akin. Hinintay ko ang sunod niyang gagawin. Pero nagulat ako nang bigla siyang lumuhad sa paanan ko. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pagtataray ko sa kanya, she started crying while focusing her eyes on the carpeted floor. Please, layuan mo siya. Layuan mo si Charles. I was taken aback with what she said. Ganito niya kamahal si Charles. Abot sa puntong luluhod siya sa harap ng babaeng kinahuhumalingan ng lalaking mahal niya. Napalunok ako bigla. Naalala ko ang cheater kong ex. Ang ex-boyfriend kong inagaw sa akin ng ibang babae. Why do I feel like I am the third party here? Pakiramdam ko sa ginagawang ito ni Tera. Ako ang sumisira ng relasyon ng iba. Ano ba itong iniisip ko? Hindi ako katulad ni Apple. Hindi ako mang-aagaw. Walang sila ni Charles kaya wala akong sinisira. Hindi pwede, dahil sa nangyayari sa pamilya namin. Magkadugtong na rin ang mga kapalaran namin ni Charles. Hindi na kami pwedeng lumayo sa isa't isa. Charlotte, please. Nagmamakaawa ako. Kung gusto mong lumuhad ako buong araw, gagawin ko. Basta layuan mo lang siya. Mabilis akong umiwas ng mukha para hindi makita ang pag-iyak nito. Naaawa ako kay Tera, pero wala na akong pakialam sa kung anuman ang mayroon sila bago pa ako dumating. In the first place, hindi ko ginustong makapasok sa mga buhay nila. Alam mo ba ang pinagdaanan namin ni Charles noon? Wala kang alam, Charlotte. Ang daming hirap ang dumating sa amin. Nalagpasan namin lahat iyon ng magkasama. Nandoon ako para sa kanya sa mga pagkakataong naghihirap siya at nasasaktan. Nandoon ako sa lahat ng oras. Masaya man siya o malungkot o umiiyak. Ako ang nandoon. Ikaw, kailan ka lang dumating? Hindi ang katulad mo ang magpapahiwalay sa amin. Umarko ang mga kilay ko nang tumaas ang boses nito. Lumabas din ang totoong kulay. May paawa effect pa ito. Demenita rin naman. Wala akong pakialam sa lahat ng iyan. Pagtataray ko sa kanya, pinag-cross ko pa ang mga braso ko sa dibdib at nang iinis na nilapit ang aking mukha sa kanya. Alam mo ba kung anong tingin sa iyo ni Charles?
friend with benefits. Alam mo kung ano iyon, hindi nalalayo sa parausan. Kailangan ka lang kapag nagiinit. Pero kapag hindi na rin kailangan. Hindi totoo iyan. Siya mismo ang nagsabi nun sa akin. Wake up, Tera. Kung pareho kayo ng nararamdaman ni Charles. In the first place, walang mangyayari sa amin dahil nandyan ka. Pero alam mo naman ang nangyari, diba? Hayok na hayok sa akin si Charles nang dumating ako. Araw-gabi, wala kaming pahinga. Bigla siyang tumayo. Tumigil ka na. Tumahimik ka. Pero hindi ako tumahimik. At isa pa pala, alam mo bang nagkita na kami ni Charles noon sa Maynila? Hindi niya sinabi no. We met and we had a one-night stand. At alam mo kung anong sinabi niya. Since then, hindi na ako nawala sa isipan niya. Kaya nga hindi na niya nagawang maghayganti nang malaman kung sino ako. Dahil ang gusto niya, mapasakan niya ako. That's why he left you. Sabing tumahimik ka na. Bigla itong may inilabas na kutsilyo mula sa likuran niya. Natigilan na nga ako. Mabilis niya itong inamba sa akin. Mabuti na lang dahil naiharang ko ang mga braso ko at bumagsak ako sa sahig. Hindi malalim ang naging tama ko sa braso. Hawak ko ngayon ang braso kong may mahabang sugat. Are you out of your mind? Tumawa siya ng mapakla. Mahal na mahal ko si Charles at hindi mo maintindihan iyon. Kaya kung hindi na rin lang siya magiging akin, hindi rin siya mapapakinabangan ng iba. Tumili ako at hinarang ang mga kamay ko sa mukha. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at mabilis na pumasok ang mga tauhan ni Charles. Tera, tumigil ka. Bit-iwan niyo ako. Ano ba? Bit-iwan niyo ako. Sasaktan ko ang babaeng iyan. Tinulungan akong makatayo ni Rome habang inilalabas ng iba si Tera. Inagaw mo sa akin si Charles. Masama kang babae. Mang-aagaw. Okay ka lang, Ma'am Charlotte. Tulala akong tumango sa tanong nito. Kung nahuli pa ng ilang minuto, munti ka na akong makipag-meet up kina Lolo sa afterlife. Oh my gosh. Nasa sala kaming lahat nang biglang dumating si Charles. Natigilan agad ito nang makita si Tera. Nakaluhod sa sahig. Anong nangyayari? Mabilis na lumuhad si Rita sa paanan nito at nagsimulang humingi ng tawad. Nagmamakaawa ako, sir. Huwag niyong paparusahan ang kapatid ko. Parang awa niyo na. Napalunok ako nang makita kung paano humagulhol si Rita sa paanan ni Charles. Malambot ang puso ko sa mga taong mababait sa akin. Kaya seeing her cry and beg for her sister, nasasaktan din ako. Kahit paano, Rita was nice to me. Napatingin sa akin si Charles. Nilapitan ako nito nang may pag-aalala sa nga mata. Hindi ko nga lang sigurado kung para kanino ang pag-aalalang iyon. Anong ginawa niya? Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko? Huminga siya ng malalim. I swallowed hard. Aaminin ko, nasasaktan na ako sa tuwing naiisip na mas nag-aalala pa si Charles kay Tera kaysa sa akin. Nagseselos ako sa tuwing nakikita siyang nakatitig dito. Ang gusto ko, ako lang ang tinitingnan niya. Sa akin lang siya mag-aalala. I don't know what got into me. Hindi ako dapat makaramdam ng ganito kay Charles. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Hindi ko na mapigil ang sarili kong damdamin. Pinuntahan niya ako sa kwarto at sinubukang patayin. May dala siyang kutsilyo. Diretso kong sabi, nagsalubong agad ang mga kilay niya. She did what? Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang mga tao mo. Sir, kasalanan ko po. Paluhod na lumapit si Rita sa amin. Hindi ko nabantayan ng mabuti ang kapatid ko. Kasalanan ko. Ako na lang ang parusahan mo. Maawa na kayo sa kapatid ko. Napalunok ako nang marinig ang sinabi ni Rita. Naalala ko bigla ang parusang sinapit nito noon. Tumingin ako kay Charles. Nakita kong titig na titig siya kay Tera na nakatuon lang ang pansin sa sahig. Lumayas kayo. Napatingin kaming lahat dito dahil sa sinabi niya. Pati si Tera. Umalis na kayo dito. Bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisisihan ko. Tatalikod na sana siya nang biglang tumayo si Tera. Charles. Hindi ito ang pinanggako mo sa akin. Nangako kang aalis na tayo sa impyerno na ito.
Dalhin niyo na sila. Nilapitan ng mga lalaki si Tera pero pilit itong kumawala. Para sa babaeng iyan. Dinuro niya ako. Tinuro ko rin ang sarili ko at nagtatakang tumingin sa kanya. Itatapon mo ang ilang taon nating pinagsamahan para sa kanya. Tumakbo ito kay Charles at lumuhad sa sahig. Charles, mahigit 20 taon tayong magkasama. Itatapon mo lang para sa 2 linggo. Charles, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Maawa ka, ikaw lang ang mayroon ako. Mahal na mahal kita. Naging matigas ang mukha ni Charles. Inalis nito ang kamay ni Tera na nakapulupot sa mga binti niya. Hindi kita mahal, he coldly said. Hindi totoo iyan. Mahalaga ka sa akin. Pero hindi ka tulad ng iniisip at gusto mo. Hindi, huwag mong gawin ito, Charles. Mahal na mahal kita, ikaw ang mundo ko. Tinanguan na ni Charles ang mga tao niya. Muli nilang nilapitan si Tera at dinala ito palabas ng villa. Umiiyak na sumunod si Rita sa mga ito. Tahimik ang gabi ng mga sandaling iyon. Katatapos ko lang maglinis ng katawan at pahiga na ako sa kama. Ayaw mawala sa isip ko sina Rita at Tera. Kumusta na kaya ang 2 iyon? At saan na sila titira? Kahit paano, nag-aalala naman ako sa kanila, lalo na kay Rita. Pero hindi ko itatanggi na natutuwa ako. Wala na akong kaga sa atensyon ni Charles. Hindi ko na kailangan matakot pa na baka bigla itong umalis at iwan ako. Hey, malalim yata ang iniisip mo. Hindi naman, Charles. Mula sa bintana, tumingin ako sa kanya. Napalunok ako nang makitang shirtless ito at tanging pajama lang ang suot. Uso magdamit. Na I am good. I like making you stare at me. What did you say? Salubong agad ang mga kilay ko. Sa halip na sagutin niya ako, may hinagis siya sa aking pulang kahon. Buti na lang, nasalo ko. Kung hindi ay sapol iyon sa mukha ko. Ano naman ito? Iyan ang dahilan kaya ako umalis kanina. Kunot noong binuksan ko ang kahon. Natigilan ako sa nakita. A diamond ring. Sa makalawa, magpapakasal na tayo. Malakas na kumabog ang dibdib ko sa narinig. Totoo na ba ito? We are getting married. As in, gusto niyang magpakasal, Carmi. Gusto niyang matali sa akin. Handa na ba ako para dito? Bakit parang nagmamadali ka, Charles? Umayos siya ng pagkakaupo. Baka malaman nila ang tungkol sa pagbubuntis mo. Unahan na natin ang kasal. Hinaplos niya ang pisngi ko at unti-unting nilapit ang mukha sa akin. Gusto ko sanang umiwas. Pero kainis. Kusang pumikit ang mga mata ko at hinintay ang halik niya. Boss Charles, 1 inch na lang ang layo ng lips namin sa isa't isa nang may dumating na istorbo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang tauhan. Ano ba? Hindi ka ba marunong kumatok sa pintuan? Pasensya na, boss. Nagmamadali kasi ako. Ano ba kasing problema? Bakit gabing-gabi na? Humahangos ka pa. Si Tera kasi. Natigilan kami ni Charles nang marinig ang pangalang binanggit nito. What happened to her? Charles caught my attention when I heard his worried voice. Kabadong tumingin si Charles sa lalaki. Kinutuban na agad ako sa maririnig. Boss, wala na si Tera. Nagpakamatay siya. Titig na titig ako sa pinto ng kwarto kung saan lumabas si Charles. Mahigit 3 oras na rin mula nang umalis ito. Pero hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa tapat ng pinto. Nakatitig at naghihintay pa rin. Nang malaman namin ang nangyari kay Tera kanina, hindi na mapakali si Charles. Tulala ito noong una pero kalaunan ay nataranta na sa pagmamadaling umalis kasama ang mga tao niya. Madilim pa nang umalis sila. Ngayon ay umaga na at maliwanag na rin ang buong paligid. Pero hindi pa rin sila bumabalik. Naramdaman ko ang pagkalam ng sikmura ko. Naawa ako sa batang nasa sinapupunan ko. Anong mundo ba ang naghihintay sa kanya? Kung ganito kagulo ang paligid namin. Hindi malayong madamay siya sa gulong ito. Naligo ako pero muli ko rin sinuot ang dress na suot ko kahapon. Walang iniwan na damit si Charles dahil sa pagmamadali nito.
Wala na rin si Rita para hatiran ako ng maisusuot at makakain. Halos lumipad na siya kanina sa pagmamadali. Ganoon ba ang walang nararamdaman? Napapikit ako nang muling maisip ang mukha ni Charles kanina. Tinakasan ito ng kulay sa nalaman. Putlang-putla siya na halos akalain kong babagsak na. Sa bagay, it's his childhood friend. And they were more than that. She's special to him. Tapos malalaman niyang nagpakamatay ito matapos niyang palayasin. Matagal akong natulala habang inisip ang mga nangyari. Dumaan pa ang maraming oras. Kulay kahel na ang kalangitan sa labas. Pero hindi pa rin bumabalik si Charles. Buong araw na itong wala. Bago pa man tuluyang lumubog ang araw. Bumukas ang pinto at pumasok siya. Nabigla ako pero madali ko itong nilapitan. Kumusta? Did she really die? Simpleng tango lang ang itinugon nito. Mabigat ang loob na napaupo ako sa kama. Nagpakamatay talaga si Tara dahil sa nangyari. Paano? Bakit? Dahil ba sa nangyari? Charles didn't answer and just remained silent. Gusto ko siyang puntahan. Pwede kaya? Tumigil siya sa pagbibihis at tumingin sa akin. Mas mabuti pang huwag na. Buntis ka. Nagpaalam ito sa akin na sandaling lalabas para ikuha ako ng makakain. Buong araw nga pala akong hindi kumain. Dahil sa pag-iisip ay hindi ko na naramdaman ang gutom. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagpakamatay talaga ito. Hindi ako mapakali. Ginawa ni Tara ang bagay na iyon para sa lalaki. Alam kong baliw na baliw siya kay Charles. Pero ang magpakamatay dahil dito. Dahil sa pag-ibig. Sa bagay. Muntik na nga niya akong patayin ng dahil sa baliw niyang pag-ibig. Nailang ako. Pinagdasal ko na lang ang kaluluwa nito kahit pilit akong hindi pinapatahimik ng konsensya ko. Muling pumasok si Charles sa kwarto. May dala na itong pagkain at damit para sa akin. Actually, dala na niya ang 5 malalaking shopping bags na puno ng danet na maisusuot ko. Babalik ka pa ba doon? Hindi na. Nagtaka ako. Bakit naman? Paano iyong libing ni Tara? Hindi makatingin sa akin si Charles ng diretso. Mailap ang mga mata nito at para bang iniiwasan na pag-usapan si Tara. Si Rita na ang bahala doon. Binigyan ko na sila ng pera. Iyon lang. She's Tara. And not just anybody, Charles. Hindi na ito sumagot pa. Kahit anong pangungulit ko ay nanatiling tikom ang bibig niya. Pagkatapos niya akong pakainin ay naligo lang ito. At matapos noon, bumagsak na ito sa karna at natulog. Ako ang hindi madalaw ng antok. Hindi ako makapaniwala, hindi mapakali at hindi mapalagay. Binabagabag ako ng konsensya ko. Tumingin ako kay Charles at nakitang nakatalikod ito mula sa akin. Dahil sa ikan-ikilos niyang ito, hindi ko mapigilan ang hindi masaktan. Bakit ba ako nasasaktan? Wala na si Tara na hadlang sa amin. Hindi na ako dapat mag-alala. Humiga na ako at tumalikod na lang din mula sa kanya. Dahil sa guilt at pakiramdam na parang may kasalanan ako sa nangyari kay Tara. Sumisikip ang dibdib ko. Kung hindi ako ang pinili ni Charles, baka buhay pa si Tara ngayon. She killed herself because of me. Ako rin kaya ang sinisisi ni Charles sa nangyari kay Tara kaya parang iniiwasan ako nito. Mariin akong pumikit. Hindi ko napigilan ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga luha ko. Mabilis kong tinakpan ang aking bibig para lang hindi makagawa ng ingay at hindi magising si Charles sa pagtulog. Maya-maya lang, naramdaman ko ang pagpulupot ng braso sa katawan ko. Niyakap ako nito mula sa likuran. Charles. Pinaharap niya ako sa kanya. Bakit ka umiiyak? Sorry, Charles. Sorry para saan? I think Tara killed herself because of me. What? Kasalanan ko. No, it's not your fault. Kasalanan ko ang nangyari. Kung hindi ko siya pinaasa sa wala, hindi niya sana gagawin iyon. Pinahid niya ang mga luha ko sa pisngi bago bumangon. I am sorry I've been very silent. Aaminin kong nakukonsensya ako sa nangyari sa kanya. Ako ang punot dulo nito. Pinabangon niya rin ako at saka niyakap.
Hinagod pa niya ang likod ko para lang mapatahan ako sa pag-iyak. Let's forget about everything for the time being. Kailangan natin may kasal, to make the baby safe. Kapag naikasal na tayo, hindi ka na basta-bastang magagalaw ni Papa. Tumango na lang ako habang humihikbi. Can I really forget everything ng ganoon kadali? Nakakatrauma ang mga nangyari. I think I need counseling after this. Nang kumalas siya sa yakap namin, hinaplos niya ang pisngi ko at unti-unting nilapit ang mukha sa akin. We kissed, unexpectedly. May nangyari sa amin ni Charlea. Pero kakaiba ito ngayon. Maingat siya sa pag-angkin sa akin. Para akong babasagin na bagay na sobrang pinaka-iniingatan nito. Panay halik pa siya sa lips ko. Pisngi at kamay ko. Masuyong masuyo. Marahan ang mga pasok niya pero malalim ang baon. Ibang-iba ang ligaya na inabot namin. It was intense. Bumagsak siya sa ibabaw ko at nakatulog kami sa ganoong posisyon. Kinabukasan, pinili ko ang pink maong shorts at white na blouse para maiba naman ang style ko. Puro na lang kasi dress ang sinusuot ko mula nang dumating ako dito. Halatang mahilig sa mga babaeng nagdi-dress si Charles. Ako naman, mas gusto ang pantalon o ripped jeans na tinernuhan ng shirt at sneakers. Nang makababa kami ay agad na inutusan ni Charles ang mga tao niya na ihanda na ang lahat ng kailangan sa kasal namin. Hindi ba dapat kumuha tayo ng wedding planner? I asked him. Ano naman kasi ang alam ng mga tao niya para iasa sa kanila ang mga dapat gawin? Don't worry about that. Si Romel na ang bahala. Marami siyang kakilalang wedding planner sa Manila. Hinayla ko sa isang tabi si Charles. Pwede mang mag-usap muna tayo. Nag-uusap na tayo. Hinampas ko siya sa braso dahil sa inis. Ano ba? Serious nga. Ano ba kasi iyon? Gusto ko sanang magkaayos muna ang pamilya natin bago tayo ikasal. Natigilan siya. Alam kong hindi madali, but I wanna try to fix everything. Baka pwedeng kalimutan na ang aming alitan para sa batang nasa sinapupunan ko. You're joking, right? Inarkuhan niya ako ng isang kilay. Impossible na bang mangyari iyon? I want peace of mind, Charles. Please, ayusin na natin ang gulo ng ating pamilya. Para na rin sa baby natin. Umiling siya. Hindi na ito maayos pa. Pero Charles, pag-usapan na lang natin ang kasal. Charles naman. Charlotte, please, wag matigas ang ulo mo. We need to do this first for the both of you. Nagpakawala ako ng malalim na hangin. Ano pa bang magagawa ko kundi sumunod? Okay, I want the wedding to be simple. Hinawakan niya ang kamay ko habang naglalakad kami sa villa. Malaya na akong nakakapaglakad ngayon sa labas. Basta kasama ko lang si Charles. Sigurado ka ba? Gusto ko sanang enggrande. Minsan lang tayo ikasal. But we can do it again. Just not now. Mataman niya akong pinagmasdan sa mukha. Bakit? Well, gusto ko lang maging enggrande ang kasal ko kung imbitado na ang pamilya ko. Which is impossible. Nailang niya akong tiningnan bago natatawang tumango. Guess we ain't having a grand wedding ever. Bumaling na siya sa mga tao niya at may inutos sa mga ito. Ginala ko naman ang paningin ko sa paligid. Matataas ang mga bakod kaya imposibleng makita ako mula sa mansion namin. Ano bang pwede kong gawin para malaman nilang nandito ako? Sa kakagala ko ng MNGA mata ko. Natuon sa malaking pintuan ng villa ang mga mata ko. Nakita ko si Senior David. Matalim ang tingin niya sa akin. Pero may kakaiba sa mga titig nito. May pagnanasa. And then he smirked while still looking at me. Nanayo ang mga balahibo ko sa katawan kaya mabilis akong nag-iwas ng paningin. Hinayla ako ni Charles palabas ng bakuran. May sinasabi siya na hindi ko maintindihan dahil laman pa rin ng isipan ko ang matandang alegre. Bakit ba iba ang pakiramdam ko ngayon? Ewan ko pero sa tuwing nahuhuli ko itong nakatingin sa akin. Kinukutuban ako. Kinikilabutan. Charles Wright. We need to get married as soon as possible. Narinig mo ba ang sinabi ko?
Nilapit ni Charles ang mukha sa akin. Halos mapatalon ako sa gulat. Nahampa ko pa ito sa braso ng malakas. Bakit ka ba nanggugulat? Anong nanggugulat? Kanina pa kita kinakausap. Inirapan ko siya nang makitang iiling-iling ito habang nakangiti. Ano ba kasi iyon? Ang sabi ko, mga tao mo na sila ngayon. Pwede mo silang utusan. Napatingin ako sa mga tinutukoy nito. Ang 4 niyang tagasunod, sina Thunder, Max, Romel at Alex. Talaga, okay lang. Oo nga. Baka naman biglang bumunot ng baril ang mga iyan. He chuckled. Hindi. Ang takot lang nila sa akin kapag ginalaw kanila. Inakbayan niya ako sa katiningnan isa-isa ang mga tao ko. Yabang. Oo na. Tumingin ako sa 4 na lalaki. Ikaw. Tinuro ko yung isa sa 4 na tagasunod ni Charles. Clean cut ang buhok nito. Medyo maganda ang mga mata at napakatalim ng jawline. Lumapit ka dito. Napatingin sa akin si Charles sa paraan ng pagutos ko. Yes ma'am. Anong pangalan mo? Ang totoo ay kabisado ko na ang mga pangalan nila pero para lang mas magmukhang cool. Tinanong ko pa rin. Alex po. Alex, ikuha mo ako ng pagkain. Tinuro ko ang bahay. Bilisan mo. Gagantay ako sa ginawa nila sa akin noon. Uutos-utusan ko sila. Lalo na itong Thunder na ito na akala mo laging may mens sa sobrang moody. Tumingin si Alex kay Charles. Nang tumango ito, mabilis na tumakbo si Alex. Mock autos ka. Para kang gangster. Pagkain lang pala ipapakuha mo. Alangan naman granada. Natawa ito at ginulo ang buhok ko. Huwag masyadong kain ng kain. Ang taba mo na oh. Hinawakan niya ang tiyan ko at hinimas-himas. Sinaman ko agad siya ng tingin. Dapat pinapakain mo ako. Para ano? Para lalo kang tumaba. Hoy buntis ako. Hindi na lang ako ang kumakain. May kasama na akong lumalamon sa loob ng tummy ko. Oo nga pala. O sige, kakain tayo. Ano bang gusto mo? Umuso ako. Nautos ko na kay Alex. Hinayla niya ako sa baywang at muling pinapasok sa loob ng bahay. Pinakain niya muna ako at pagkatapos, sumakay kami ng kabayo niya at namasyal. I don't know if we should do this after someone just killed herself because of us. At si Charles. Naguguluhan ako sa kinikilos niya. Sabihin ng hindi niya mahal si Tara. Pero ang umakto na parang wala lang habang kamamatay lang nito kahapon. He seems a bit fishy. Hinawakan ni Charles ang kamay ko habang pinapatakbo nito ang kabayo. Sa likuran na niya ako umupo dahil hindi ako komportabling sa harap niya. Hindi ko kasi kayang tisan ang mga titig niya. At saka ngayon, may chance pa akong may akap siya. Tumigil kami malapit sa batis. Pagkatapos atali ang kabayo ay naupo kami sa gilid ng batis at nagpahangin. Charles picked a small flower and put it behind my ear. Bukas na ang kasal natin. My smile didn't reach my eyes. And he noticed this. What's the matter, Charles? Hindi kaya masyado pang maaga. I mean, bata pa ako. I am not ready for this. We are doing this for the baby and for your safety. Wala na silang magagawa kung kasal na tayo. Wala na ba talaga? Bumalik na naman sa isip ko ang mga titig kanina ni Senior David. Hindi talaga ako mapakali sa tuwing naiisip iyon. Kinikilabutan ako, unless they want to fight with me. Wala na. Hindi pa kami tapos mag-usap at gusto ko pa sana sabihin dito ang tungkol sa mga tingin ng ama niya. Bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Ulan na naman. Reklamo ko. Tinulungan akong makatayo ni Charles at hinayla ng mabilis papunta sa lilim ng isang puno. Dito lang ang tanging masisilungan namin. Walang ibang masilungan sa paligid. Puro puno lang ang makikita o hanggang sa abot ng aming mga mata. We're soaking wet. Natawa si Charles bago ako kinabig sa baywang at inumpisahang halikan. Tinulak ko siya. Anong ginagawa mo? Hindi niya ako sinagot. Pero matapos akong isandal sa katawan ng puno, bigla niya akong hinalikan ng marahas. Ang init ng mga halik niya.
Mapaghanap. Uhaw na uhaw. Naramdaman ko na lang na gumigapang na ang mga kamay niya sa buong katawan ko. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nakaramdam ako ng kakaibang pag-iinit ng katawan. Pinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya at lalong nilaliman ang halik namin. Bigla niyang hinubad ang suot kong blouse kasama ang bra ko. Pinunit naman niya ang shorts ko at panty nang mahirapan siyang tanggalin ito. Sa sobrang init ng katawan ko, wala na akong pakialam sa ginawa niya kahit nang itapon niya ang damit ko. Ang importante sa akin ngayon ay muling maramdaman ang init ng katawan ni Charles sa akin. Talaga ngang nag-iingat si Charles. Ang importante sa akin ngayon ay muling maramdaman ang init ng katawan ni Charles sa akin. Talaga ngang nag-iingat si Charles. Halata sa bawat galaw niya ang pananabik but he still took me with care. Gently but passionately. Parang kagabi na marahan ang mga galaw pero malalalim ang baon. Basang-basa kami sa ulan pero ang init ng mga katawan namin ay parang nagliliyab. Marahan ang lakad ng kabayo nang malapit na kami sa villa. Nakayakap ako mula sa likuran ni Charles at panay baon ng mukha ko sa likod niya. I can hear him chuckled while caressing my hand. Ine-enjoy namin ang bawat sandali. Basa pa rin ang mga damit namin nang makapasok kami sa malaking gate ng villa. Agad akong kinabahan nang makitang nandoon lahat ang mga tauhan nila. Kasama na si Senior David at ang kanang kamay nitong si Hector. Bumaba kami ng kabayo. Humigpit ang hawak ko sa kamay ni Charles nang makitang titig na titig si Senior David sa katawan ko. Putikan kasi ang suot kong white blouse habang polo lang ang pinantatakip ko sa ibaba ko dahil pinunit na ni Gun ang shorts at panty ko. Pumapayag na ako. Panimula ni Senior David. Pumapayag na itong ikasal kami. Napangiti kami ni Charles nang tumingin sa isa't isa. Napansin kong nabaling ang tingin ni Senior David sa akin. At parang hinuhubaran na ako nito sa paraan ng pagtitig niya. You will be a alegre, he said while looking straight into my eyes. And you will be mine. Natigilan ako. I will make you my wife. Natigilan ang lahat sa inanunsyo ni Senior David. Namigpit ang hawak ko sa kamay ni Charles. I looked at him and saw his eyes were burning with rage. Charles, napatingin siya sa akin. Ang kaninang matigas niyang mukha ay mabilis na lumambat ng matitigan ang mukha ko. I'll take care of this. Binitiwan niya ang kamay ko para lapitan si Senior David. Pero bago pa niya ito mapuntahan, muling humarap sa akin ang matandang alegre. You, follow me to my library. Tinuro niya ako gamit ng kanyang cane. Papa, sinubukan itong habulin ni Charles. Pero ayaw itong harapin ng matanda. When he insisted, lumapit si Hector at ang mga tao nito at saka pinigilan si Charles. Napatikip ako ng bibig nang magkainitan sina Charles at ang mga tao ni Hector. Mabilis na napatumba ni Charles ang tatlong tauhan ni Hector, pero natigilan ito nang tutukan siya ng baril ni Hector. Charles's men immediately went to his aid. Nakahanda ring bumunot ng baril ang mga ito maliban kay Thunder na sa pagkakaalam ko ay nakababatang kapatid ni Hector. Patakbo akong lumapit sa kanila. Charles, tama na. Sumunod ka kay Senior David. Mabilis na uminit ang ulo ni Charles sa narinig. What did you say? Anong sinabi mo? Please Charles, tama na. Niyakap ko siya habang umiiyak. Hindi ako papayag sa gusto niya. Hindi mangyayari iyon kaya please. Kumalma ka na. Tumingin sa akin si Charles. Pulang-pula na ang mukha nito dahil sa sobrang galit. Umiling siya. You're not going there alone. Kaya ko ang sarili ko. Hindi niya ako mapapa-oo sa gusto niya kahit anong mangyari. Lumamlam ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Matagal kaming nagkatitigan bago niya akong niyakap. Come back to me, okay? Naluluha akong tumango. Kumalas siya at sa halip. Siniil ako ng halik sa aking bibig. Wala na kaming pakialam sa mga tao sa paligid namin. Ang gusto lang namin gawin ngayon ay maramdaman ang halik ng isa't isa.
Ngayon ko mas kayang sabihin na gusto ko na si Charles. Hindi lang para makasurvive sa madugong mundo na ito, kundi totoo na. Totoong gusto ko na siya. Matapang akong pumasok sa loob ng library habang naghihintay sa akin sa malawak na sala sina Charles. Tinibayan ko ang loob ko. I won't let this dirty old man get what he wants. Anong akala nito sa akin? Madaling makuha. Isinara ko ang pinto sa likuran ko. Nakatingin ako ng matalim sa matandang Alegre na ngayon ay nakaupo sa likuran ng desk table niya. You don't have any manners. Didn't your daddy taught you to knock on the doors before going in? I only use good manners with human beings. You showed me how of a sick monster you are. Why would I be good to you? Dinampot nito ang baso sa ibabaw ng mesa niya at tinapon iyon sa gawi ko. Halos manlaki ang mga mata ko sa gulat at takot nang tumama ang baso sa pinto sa kanan ko. Because your life depends on me. Tumetawa itong tumayo. Sit down. Mariin akong lumunok, ang sabi ni Charles. Isiga ko lang ang pangalan niya kapag may ginawang masama sa akin ang papa niya. Kaya oras na lumapit ito. Sisiguraduhin kong sisiga ako. Lumapit ako sa table niya pero hindi ako umupo. Natawa uli siya. Naglakad palapit sa akin. Such a hard-headed woman. Alam mo ba na sa isang utos ko lang, pwede ko kayong ipapatay ni Charles. Para akong dinamba ng truck sa narinig. You would kill your own son. He's not son to me. Anak siya ng walang kwenta kong asawa. Anak mo pa rin siya. Aanhin ko ang anak na hindi marunong sumunod sa akin nang dahil lang sa babae. Lumapit ito sa likuran ko. Malakas ang tibok ng puso ko sa takot. Halos mabingi ako dahil sa lakas ng tambol nito. Napatingin ako sa ibabaw ng table niya. Naghanap ako ng kahit na anong pwedeng gamitin para kapag may ginawa itong masama sa akin ay may panlaban ako. I saw a pen beside his laptop. Nang maramdaman ko na ang katawan nito sa likod ko. Mabilis kong kinuha iyon at tinutok sa kanang leeg niya. Don't you dare touch me or else. Itatarak ko ang ballpen na ito sa leeg mo. Sandali itong natigilan. Bumangis ang mukha niya kaya nakaramdam ako ng matinding takot. Ang kapal ng mukha mong takutin ako sa sarili kong teritoryo. Bakit? Sino ka ba sa akala mo ha? Bigla ako nitong sinampal gamit ang likod ng kamay niya. Bumagsak ako sa sahig. Tumama pa ang kanang ulo ko sa gilid ng upuan. Sisiga sana ako pero mabilis itong bumaba at mahigpit akong hinawakan sa baba. Hayop kang pokpok ka. Hindi ang katulad mo ang sisira sa mga plano ko. Isang deselisa, magiging alegre. Tumawa nito. Sige, gagawin kitang alegre. Pero magiging asawang kita. Aasawahin kita at gagamitin sa harap ng pamilya mo. Bubuntisan kita at dadalhin mo ang anak ko. L. Nagbagting ang mga tainga ko sa narinig. Baboy, baboy ka. Muli niya akong sinampal. This time, nalisahan ko na ang sarili kong dugo sa gilid ng bibig ko. Magpapakasal ka sa akin. Hindi. Marahas kong tinabig-arn kamay niya. Nanginginig na ako habang umiiyak. Masakit ang sampal nito pero kahit ano pang gawin niya. Hindi niya ako mapapasunod sa gusto niya. Aayaw mo. Tumawa ito. Tumayo siya at may kinuha sa ibabaw ng desk niya. Tinapon niya ang mga iyon sa mukha ko. Ngayon mo sabihing ayaw mo. Matalim ko siyang tiningnan bago bumaba ang paningin ko sa sahig. Natigilan ako nang makitang mga pictures iyon. Pictures ni Kuya Thomas. Si Kuya. Isa-isa kong pinulot ang mga larawan nito. Nakaupo at nakatali siya sa isang silya. Walang malay at halos maligo na sa sariling dugo. Anong ginawa mo sa kanya? Anong ginawa mo sa kuya ko? Pinilit kong tumayo at malakas itong pinagsasampal. Nang hindi ako tumigil ay bigla niya akong sinikmuraan. Muli akong bumagsak sa sahig habang hawak ang tiyan. Ang baby ko. Gusto mong mabuhay ang kuya mo. Magpakasal ka sa akin. Natigilan ako bigla sa narinig. Tining-ala ko siya. Ito ba ang paraan niya para mapapayag ako? Ang I blackmail ako. Umiling ako. Maawa ka.
Kung hindi ka magpapakasal sa akin, papatayin ko ang hayop na iyon. Tatalikuran niya sana ako pero mabilis ko siyang pinigilan sa isang paa. Huwag. Maawa ka sa kuya ko. Wala kaming kinalaman sa alitan niyo ni Papa. Maawa ka. Maawa. Humalakhak ito bigla. Hindi marunong maawa ang isang katulad kong demonyo. Sinipa niya ang mga kamay kong nakahawak sa panya. Muli itong bumalik sa kanyang desk habang naiwan akong lumuluha sa sahig. May 5 minuto ka para magdesisyon. Mariin akong pumikit sa narinig. Humawak ako sa sarili kong tiyan nang makaramdar ng matinding pananakit doon. Nakita ko ang pag-agos ng dugo sa hita ko. Lalo akong naiyak. Para mapalaya si kuya, kailangan kong pumayag na maging asawa ni David Alegre. Pilit akong tumayo at humarap sa kanya. Pumapayag na ako. The old man grinned at me with evil eyes. Lalabas tayo at sasabihin mo sa mga taong nasa sala na pumapayag ka ng magpakasal sa akin. Naiintindihan mo ba? Sunod-sunod akong tumango habang umiyak. Opo. Tinuyo ko ang mga luha ko at lumabas ng library kasama si Senior David. Nakita kong naghihintay ang lahat sa sala. Natigilan si Charles nang makitang nakapulupot sa baywang ko ang kamay ng ama nito. Mabilis akong nag-iwas ng mga mata. Hindi ko kayang tingnan ang mukha niya. What are you waiting for? Senior David whispered. Mariin akong pumikit. Pumapayag na akong may kasal kay Senior David. Natigilan ang lahat.